My loves, it's me, Vines Vlogs. Again, reminder, I am not a financial advisor. So, wag niyo akong gagayahin. So, this is only my experience and i-share ko lang siya sa inyo. Okay, so actually, ni-review ko to yung aking mga meme coins, dito sa 5 days ago. Naglagay ako ng aking mga meme coins. Bumili ako ng meme coins ko dito sa Binance ko. So, makikita ninyo, tig $50 lahat yung pinaglalagay ko. Ayan, $50. So, actually, after 2 days nito, nung nag-hold ako ng meme coins, after 2 days, kumita siya actually ng all in all, $17, all in all yung kinita ko. Pero hindi ko siya in-out, hindi ako nag-take ng konting profits. So, hinayaan ko lang siya. After, again, mga 1 day, so, biglang boom, biglang baba yung biglang baba yung dollars ko. So, nag-negative 7 pa ako. So, yung $300 ko, nabawasan siya, guys, ng $7. So, ang ginawa ko ngayon naman, na kumita ulit ako ng actually $12, no? So, nilabas ko siya. So, nag-take profit ako ng konti. So, tignan natin dito sa aking Binance. So, ito yung mga meme coins ko. Let's see, Bonk, meron akong $53, pero hindi pa ako magte-take profit. So, hayaan ko lang siya. Pati si Boom, Book of Meme, 52 na siya. Diba? $50 yung mga pinaglalagay ko dito. So, si Dodge, wala pang nagbago. Ito si Whiff, dito ako kumuha ng nag-take profit ako dito kay Whiff. So, tignan natin. Si Sheeb, hindi sila gumagalaw. Si Pepe, hindi gumalaw. So, ito si Whiff. Ayan, tignan natin sa aking, dito guys, tignan nyo yung aking first is transfer ko is $7, tas naging 17, I think Whiff ba to? Dollars, di ko sure, pero but anyway, ayan, sa funding ko, nag-negative siya ng 3.5 Whiff, kasi nga, naglabas ako ng profit ko. So, ito, nandito sa funding yung Whiff, 3.5, $8 nilabas ko. So, di ba, $50 dapat sana to, pero kanina kasi is nag $58. So, tinanggal ko yung $8, nandito na siya sa funding ko. So, try kong mag-take profit. So, ina-experiment ko siya kasi paano ba dapat yung risk management, yung strategy, kung anong gagawin sa mga meme coins ko na to pag kumita ako. So, paunti-unti siguro natatanggalan ko siya kapag tumaas yung value ng mga meme coins na to. So, para hindi tayo ma-zero. But anyway, hindi pa naman tayo na-zero. Hindi pa natatanggalan, no? Kasi bigla ang baba, bigla ang taas. So, try kong mag-take profit. So, parang magkano yung na-take profit ko? So, sa $50 times 10%, hindi pa siya 12, 13, 14%, 15%, okay, ayan. So, 16% yung kinita ng aking Whiff, no? Kasi yung $8, ayan siya, within 5 days. So, pag bumaba, yung dating amount yung nilagay ko yung mababawasan. So, hindi na mababawasan sa funding ko. So, try natin ulit. So, ito, actually tumaas, $17, nag 317 to after 2 days. Kasi hindi ko tinanggalan. So, nanood pa ako ng madaming tutorials. Sabi, pakunti-kunti daw na tanggalin yung profits. So, yun yung itatry ko. Experiment ko siya. So, try natin kung meron akong kikitain dito sa pag-hold ko ng aking mga meme coins. So, wala lang sinashare ko para at least in the future, pwede ko rin ulit panoorin to, yung mga pinaggagawa ko sa meme coins ko. So, guys, this is my extra money, guys, extra money. So, just in case mawala to, it's okay, kasi extra money ko siya. So, huwag kayong papasok sa cryptocurrency, guys, kung wala kayong extra money. So, kung hindi nyo kailangan yung pera na to, edi, pwede nyong i-hold sa meme coins. Pero pag gagamitin nyo yung ganito kalaking pera, wag na. So, hindi lang to, guys, kasi meron pa ako sa Qcoin and Phantom Wallet. So, almost $500 lahat ng nilabas ko dito sa mga meme coins ko. So, 500 times 59. So, almost 30,000 yung, ayan, ginamit ko pang hold. Pero ito kasi, guys, mga payout ko to sa Popo live account ko. So, it's okay. Pag nawala siya, edi mawala. Pag kumita, edi kumita. So, you have to be
ano yun, kailangan mo mag-ingat dito just in case, sasali ka. So, wag maglagay kung gagamitin yung pera. After 1 to 3 days or 5 days or after 1 month, gagamitin pala yung pera. After 3 months, gagamitin. Kasi hindi. Long term to mga guys. Abot ng months and years. So, yun lang guys.